Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donation sa buong bansa at ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia. As a cancer patient, once na may cancer ka, hindi lang ikaw yung may cancer eh. Buong family mo, friends mo, yung mga nagmamahal sa'yo, ramdam nila. Hindi man nila ramdam physically, but ramdam nila emotionally and mentally. And yun yung pinaka-struggle. Baligtad po yung anak ko po ang nagsasabi sa akin para lumakas po ang loob ko. Sabi niya sa amin, "Ma, gawin niyo ang lahat, lalaban na po." Lagi yun ang sinasabi niya, "Ma, umiiyak ka na naman." Sabi niya, "Ma, ipapanalo ko tong laban na to." Lagi siya. Kaya ang anak ko nagpapalakas ng loob sa akin, hindi ako nagpapalakas ng loob sa kanya. I need to be strong para magkaroon sila ng hope, magkaroon sila ng faith. Nung dinala po ako sa ospital, wala na po akong malay nun. Tapos nagising na lang po ako na marami na, nasa ICU na po ako. Hindi kami ma-dialysis hanggat walang dugo po. Kapag sinabing dugo na po talaga. Minsan inaabot po kami dito sa ospital ng 3 to 5, minsan 10 days na gamutan. Tapos minsan po umaabot kami sa 3 to 4 bags ng dugo. Sobrang importante po yung pagdodonate po ng dugo, sobra talaga pong napaka-importante. Lalo na po sa pangangailangan ng anak namin, na kung wala pong magbibigay ng dugo, may nahihirapan kami, hindi namin po alam kung saan kami kukuha. Maging mga naaaksidente sa daan ay natutulungan din ng dugong dinodonate ng mga donors. Isang halimbawa nito ay si Jerome na naaksidente sa daan gamit ang kanyang motorsiklo. May nangyari aksidente sa amin dahil yung sa nabunggo yung sinasakyan kong motor, nabunggo ng jeep. Then nangailangan ako ng dugo dahil bago dumating yung mga rescue, ang tagal ko nasa sahig. Parang sobrang daming dugo nawala sa akin. Swerte naman, nung gabi na yon, meron naman akong ka-blood type na dugo. Di sa hospital na yun. Parang may reserve na dugo sila. Para po sa mga pasyente natin na heavily dependent sa blood transfusion, ang dugo na binibigay ninyo ay talaga pong life-saving. So ang mga blood donors po natin, talaga po silang mga hero, mga bayani po sila, lalo na po sa mga pasyente na may sakit sa dugo. Kaya sana po tuloy-tuloy ang ganito nating gawain. Ang pagdodonate ng isang dugo ay tantamount po sa pagsasalba ng buhay ng ating mga pasyente. No? Base nga doon sa pag-aaral, isang blood na dugo na donated ay katumbas ng 3 buhay na nailigtas. Sa gitna ng usapin ng blood donations ay ang mga volunteer blood donors. Kinausap namin ang ilan sa kanila at inalam ang kanilang nararamdaman tuwing sila ay nagbibigay ng panibagong pag-asa sa pamamagitan ng dugo nila. You're not just giving them your blood, you're also giving them the chance to fight and giving them hope. Sa mga nagdo-donate, sa nakapag-donate na is thank you kasi marami na kayong naligtas. Marami ng buhay at marami ng pasyente ang nagpapasalamat sa inyo, and in behalf of them, thank you. Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa ating kapwa. Sama-sama tayo at magkaisa na ating ibahagi ang ating dugo para makatulong sa nakararami sa pamamagitan ng dugoyanihan. Tunay na nakakasagip ng buhay ang dugo. Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Ikaw, nakapag-donate ka na ba ng dugo? Nakasagip ka na ba ng buhay? Nakatulong ka na ba sa iyong kapwa na walang hinihintay na kapalit? Kung hindi pa, simulan mo na ngayon. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay. Sa pamamagitan ng dugoyanihan.